Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin natin ang dalawang announcement po ng Itbulaga ngayong araw. Unahin natin ang panawagan para po sa GB5. Ayon nga dito, Dabar Kids, kayo naman ang masusubok sa pautakan. Ibida na ang inyong mga anak na batang henyo na 9 years old or below. Samahan sa audition sa TV5 Media Center every Wednesday to Friday 3 p.m. to 6 p.m. at magdala ng ID at birth certificate ng mga batang henyo. And syempre, look for Earth Delio. Another announcement para naman ito kina Yunyul and Eunice Janine, and syempre sa mga supporters nila. Good news mga kadabarkads, may cafe tour na naman po ang dalawa, si Eunice and si Yunyul Kim. Ayon nga dito, 6:30 p.m. sa Fedal Cafe, 8 p.m. Brutal by Wadots, and 9:30 p.m. Creevy Central, 10:30 sa Clowns Republic. Ngayong Friday na yan mga kadabarkads, March 13. Baka sakali cafe tour. So may panibago na naman tayong dapat abangan kay Eunice and syempre kay Yunyul. Marami na naman po mga fans and universe na talaga naman pong excited sa cafe tour ni Eunice and ni Janine. Congrats in advance! Samantalang pag-usapan naman natin ang naging kaganapan sa The Age is Right kanina na kung saan ay kinaaliwan, kinagiliwan ng marami nang ang umappear po dito ay yung impersonator ni Boss Joey De Leon na si Bobby. Ka-look-alike talaga siya mga kadabarkads ni Boss Joey De Leon. At maging si Boss Joey De Leon, nagulat din po kanina nang makita siya dito sa The Age is Right. Kanina nga din napariak din po si Boss Joey De Leon sa isa sa mga contestant na mahula po ng edad ni Bobby. Sabi po kasi ng contestant, 73 daw si Bobby kasi baka daw kasabayan ni Boss Joey De Leon. Sabi naman ni Boss Joey De Leon, ang layo naman. Ang layo daw kasi 79 years old na nga naman siya. Samantalang si Miles na pariak din kay Boss Joey, na Boss Joey, no coaching. Kasi 73 pa nga lang naman itong si Bobby na impersonator po ni Boss Joey De Leon. Samantalang kinaaliwan naman ng mga Dabarkads natin itong inilabas po na short video ni Merjin Marana na kung saan makikita nga dito na nasa loob sila ng kotse ni Jose Manalo. Ang eksena kasi dito mga Dabarkads, nagtatanong si Jose Manalo kung may pera pa daw ba itong si Merjin. Si Merjin ring din ng mga Dabarkads kaya yung kanyang kamay tinabo niya po sa bibig ni Jose Manalo. Yun pala kaya nagtatanong si Jose Manalo para bigyan siya ng pera ni Jose. Pero sabi nga po nitong si Merjin, puro pera, puro pera. Tapos nung ang kukunin na po ni Merjin yung pera ni Jose Manalo, sabi po ni Jose, wag mo na kukunin to, wag mo na kukunin to. Ang lakas talaga ng kalokohan ng dalawang to mga Dabarkads. Kaya naman aliw na aliw ang mga Dabarkads na sumusuporta sa kanila. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa naging interview po ng isa sa mga dating dancer po ng Itbulaga na si Jopay na kung saan hindi niya po napigilang umiyak. Dahil ito mga Dabarkads sa mga naging pahayag po ni Alvin Aragon. Ayon nga sa kanya, siya daw po yung nasasaktan mga Dabarkads. Sabi nga dito, ibinahagi ni Jopay na nasaktan siya sa naging pahayag ni Alvin Aragon tungkol sa kanilang mag-asawa or mga asawa kung saan sinabi umano nitong hinahayaan lang nilang pagnasaan ng ibang tao ang kanilang mga asawa at tinanong kung matatawag pa ba itong pagiging mabait. Gayunpaman, nilinaw ni Jopay na hanga pa rin siya kay Alvin lalo na sa mga salitang binitawan nito tungkol sa Panginoon. Sabi nga dito, ako nasaktan ako kay Alvin para sa asawa ko doon sa sinabi niya na hinahayaan nyo mga asawa nyo, mabait nyo bang or mabait nyo bang matatawag yan? Hinahayaan nyo mga asawa nyo na magnasaan ng mga tao. Doon po ako nasaktan pero yung mga binitawan niyang salita about kay Lord, walang issue sa akin yon.
Grabe, napaka-bold niyang sabihin yon na si Lord ang galing mo doon, Alvin. Hands up ako sa'yo dyan. So, kilala niya po si Alvin Aragon and talagang nagbabahaybay ata yan, nag-share po ng salita ng Diyos. Kaya nagulat na lamang siya sa mga pahayag nitong si Alvin. Pero kahit na ganun pa man, hindi po nagbago yung pagtingin ni Jopay sa kanya. Marahil na misinterpret lang daw ng mga tao itong mga statement ni Alvin Aragon. Kaya kung nyo mapapansin mga kadaberkad, sobrang emosyonal po si Jopay sa isang interview. Samantalang next topic naman, isang dabarkads matagumpay po na naoperahan. Ayon nga dito, matagumpay ang operasyon ng That's My Way 2015 Grand Winner na si Kenneth Earl Medrano matapos siyang madiagnose na may testicular cancer. Ayon sa Mayo Clinic, ang testicular cancer ay isang uri ng cancer na tumutubo sa bayag or testicle o itlog ng mga lalaki. Ang testicle ang gumagawa ng sperm at testosterone or male hormone. Noong March 7, 2026, nag-post ng isang video sa Facebook si Kenneth para magbigay ng update sa mga taga-subaybay niyang nag-aalala sa kanyang kalagayan. Ito ay matapos siyang humingi ng tulong pinansyal at dasal noong February 12 para sa kanyang operasyon. Isang netizen ang nagkomento sa isang post ni Kenneth patungkol sa ginawa sa kanyang surgery. Bagay na hindi naman ipinagkait na sagutin ng actor-dancer para anyay awareness na rin ng mga kagaya niyang dumaraan sa ganitong pagsubok. Mababasa sa comment ng nasabing netizen, publish as is, having experience with that, ano iyon, may bukol sa bayag or lumaki lang ang bayag. Nung nasa operation po, tinanggalan ka ba ng bayag? Di ba sa ibang cancer may tinatanggal din like sa mga tito ko, sa breast naman, tinanggal din naman ang dibdib. Ganyan din ba sa cancer mo? Kasama ba sa tinanggal ang pagkalalaki mo or bayag mo? Curious lang, hopefully for your full recovery. Said ni Kenneth sa video, mayroon po tayong sasagutin na tanong tungkol po sa testicular cancer. Kung tinanggal na po ba yung isa kong bayag, testicular egg, di ba yung lalaki, dalawa yung testicles natin, di ba? Sa iba nakakatawa at sa karamihan parang nakakatuwa sila dahil sa katapangan ko. Pero mahirap po ito na desisyon. Parang it's too difficult for me to decide kung ano po yung dapat gawin. Kung gusto ko bang mabuhay or pipiliin ko yung andyan lang yan na 2 testicles pero may taning naman ang buhay ko. Aminado si Kenneth na mahirap sagutin ang mga tanong tungkol sa pinagdaanan niyang operasyon dahil sa totoo raw ay alam niyang hindi lahat ng tao ay may intindihan ng desisyon niyang ipatanggal ang isang testicles o bayag niya para hindi nakumalat ang kanyang cancer cell. Pahayag na Kenneth, parang mahirap na tanong para po sa akin pero ang totoo po, sagot niyan is sad to say yes po, meron po akong isa na lang na testicle po na nandito at hindi ko po ikakahiya yun kasi kung hindi ko po tinanggal yon baka na 6 feet under the ground na po ako at parang nilalamayan nyo na ako kung hindi ko po tinanggal yon. Yes po, tinanggal po yung isang sa right testicle ko kasi doon po talaga tumutubo yung cancer or yung mass or yung tumor doon po sa right testicle ko. So wala namang masama mga ka-Dabarkads, diba? Sa naging desisyon ng isang Dabarkads natin dahil buhay po kasi ang usapan dito. Anhin mo nga naman yung kompleto ka, diba? Kung may taning na yung buhay mo, diba? Syempre, doon ka sa ikakabuti at sa ikakahaba ng buhay mo dahil malaga po ang buhay and syempre minsan lang tayong mabuhay dito po sa mundong ibabaw kaya sulitin na natin ito, 'di ba? So paano mga ka-Dabarkads? Anong masasabi niyo dito? Please comment down below.